Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo sulok ng mundo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko rin munang magpasalamat din sa mga nakapag-subscribe at dun sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At doon naman sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo upang sa ganun ay sama-sama tayo dito sa seryosong usapan with Kuya Jun. Maraming salamat. Okay, sa nakaraan nating topic, tayo ay or sa nakaraan nating vlog, tayo ay nakikiusap at kasama na rin sa panalangin na sana ang ating president na si PBBM ay magsalita na sa kabila ng ginawa nitong si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta ng buhay ng ating presidente at ating First Lady na si Epulisa at ang ating speaker na si Romualdez. So, bukod sa pinagmumura sila ay yun na nga, pinagbantaan ang buhay at na hindi lang pagbabanta ay talagang kinonfirma niya na meron na siyang nakausap na papatay dito sa ating presidente, unang ginang at dito sa ating speaker. So, ating kung hiningi or ating pinakiusap kasama ng panalangin na yun na nga, dapat magsalita si PBBM sa pangyayaring yun. At yun na nga, hindi naman niya pinagwalang bahala. At yun nga, sumagot siya na kanyang papalagan yung pagbabantang yun ni Inday Sara. So, isa ho ako sa sobrang natuwa. At alam ko marami sa atin ang natuwa doon sa sinabi niyang yun na kanyang papalagan. Subalit, yung aking tuwa or ating tuwa o kagalakan na yun ay medyo biglang nahaluan kaagad ng parang galit o pagtatampo sa ating Pangulo gawa ng itong
nakaraan lang din ay may nag-leak na kumbaga ay ito ay private communication at hindi matukoy kung sino yung kausap ni PBBM na through text ay may na-text siya na yun nga nag-leak at yung kausap niya na pinag-textan niya yung message na yun ay itinext naman dito kay or nalaman nitong si Katunying. At ito namang si Katunying agad-agad naman niyang isiniwalat sa social media. At hindi man lang humingi ng pahintulot o hindi yun man lang muna niya tinanong sana sa ating president or sana sinabi niya na may lumalabas na ganong private conversation. Ang ginawa niya pinangalanda kanya kaagad sa social media na ang sabi niya sa or pagkakasiwala niya sa social media ay kumbaga ang tinumbok niya kaagad ay hindi umano or hindi sinasangayunan ni PBBM ang impeachment na ikinakasa ng Kamara. Yun yung siniwalat nitong si Katunying. At siyempre yung pagkakasiwalat niyan yun ay nung una hindi ho tayo naniniwala. At noong nagkaroon ng ambush interview dito kay PBBM, yun nga, siningit yun yung lumalabas na message na yun through text. At yun nga, inamin nga ni PBBM at sinabi niya na yun ay bahagi ng private conversation niya sa isang tao. Hindi natin matukoy kung sino. At nagulat siya at nagtataka kung bakit nakalabas or bakit nag-leak. At yun, pinatotohanan niya yung ibinalitang yun ni Katunying. At nung una, siyempre ako ay nadismaya at marahil marami sa atin lalo na dun sa mga Marcos loyalists na nadismaya o sumama ang loob o nagtatampo dun sa sinabing yun
PBBM na para bang lumalabas sa ating unang pagkakaintindi ay kumbaga bakit? Para bang nakot ba siya o para bang ang pumasok sa ating isip noon ay baka nga totoong weak leader siya. So ganoon na lang yung sama ng loob natin at may kasamang pagtatampo o galit. Ngunit kung ating lalaliman na iintindihin kung ano yung dahilan bakit yun ang sa bagay, ang pagkakasabi naman ni PBBM, yun ay isang personal opinion lang naman niya. Hindi naman niya talaga mismong iniutos. Kumbaga, sa private conversation niya dun sa tao na kausap niya ay parang sinabi niya na parang yun ay opinion niya. Hindi naman niya sinabing kailangan itigil o hindi naman niya inuutosan ng kamera na huwag ipagpatuloy yung binabalak na impeachment. Wala namang ganun eh. Ating iintindihin yung pagkakasagot niya dun sa ambush interview niya, yun ay kanyang personal opinion. At yun nga, sinasabi niya, ang magiging kahinatnan kasi nung or pwedeng kahinatnan nung impeachment kung sakasakali ay yun, medyo mahabang proseso, kumbaga yung katulad ng nabanggit niya dun sa message na yun ay magdudulot ng maraming oras na gugugulin ng kamera at ng Senate, kumbaga. So matatagalan. At isa pa, maraming ginagawa yung kamera sa ngayon, katulad yung pag-iimbestiga ng Quadcom tungkol dito sa confidential fund ng OBP at saka sa DepEd, halos patapos na, kumbaga. Kung papasukan ng impeachment, yun, medyo mahati-hati yung oras ng mga kongresista natin. At isa pa, malapit na yung 2025 na election. So kumbaga mahati-hati yung oras at malamang pagdating ng election mas marami sigurong magpo-focus na lang doon sa election, kumbaga. At isa pa, itong proseso ng impeachment medyo matagal nga, kasi kahit sabihin na nating nakalusot siya o pumasa siya sa kamera at pagdating sa Senate, kung halimbawa man ay hindi makalusot sa Senate, parang
yun, naubos na ng oras at yun, yung si Sara Duterte ay hindi siya matatanggal sa kanyang posisyon, kumbaga. Dahil alam naman natin dyan sa Senate ay maraming maka-Duterte dyan. Maraming hindi naman sila senador ng sambayan ng Pilipino. Senador sila nila itong Duterte. So, yun. Kaya siguro naisip ni PBBM na baka malabong lumusot yung nasabing planong impeachment. At sa kabila nun, marami namang pwedeng isang pangkaso dito kay Sara Duterte. Kung halimbawa man, hindi siya masampahan ng impeachment, meron naman siyang pwedeng isampa sa kanya yung threat na pwede namang consider sa grave threat. At ayun ay kumbaga masampa man siya ng kasong grave threat ay yun ay bali sa ilalim na ng DOJ, kumbaga. So hindi masasagasaan yung oras nung sa Congress, kumbaga, or sa House at saka sa Senate. So marami namang pwedeng isang pang kaso dito kay Sara Duterte, katulad yan dun sa ginagawang investigasyon sa kanyang confidential fund, hindi lang sa OBP, hindi lang sa Office of the Vice President, pati na din sa Department of Education. At yung usaping confidential fund ay hindi lang million kundi 612 million. I think 612.5 million. So sa lumalabas kasi sa ngayon, hindi maipaliwanag ng OBP, Office of the Vice President, at saka ng DepEd kung saan ginamit yung mga confidential fund na yun na lumalabas ay parang hinokos-pokos lang nila. Nandyan yung questionable na saan ginamit, yung mga resibo at yung mga pangalan ng pumirma ay mga hindi ka paniwala. So ayun, kung hindi man maituloy yung impeachment para dito kay Sara Duterte, ay maraming pwedeng isang pangkaso naman sa kanya. Pero kung meron man isasampang impeachment, hindi naman siguro paghihimasukan yan ni PBBM, kasi alam naman niya na magkakahiwalay naman yung executive, legislative at saka judiciary. So
hindi naman niyang pwedeng ah, pakailaman ang legislative. So may kanya-kanya silang balance of power, kumbaga. So kung dumating man yung oras na may nagsamba na ng impeachment at pinaghimasukan ni PBBM, ay dun talaga tayo sasama ang loob. At dun natin masasabi na may mali, kumbaga. Pero kung hindi naman yun ang talagang intention ni PBBM, at yun nga, nabanggit naman niya na yun ay personal, personal opinion lang naman niya yan. At ito namang si Katunying, siniwalat niya kaagad, at ang pagkakasiwalat pa niya, siyempre iba yung dating. Ayun, siyempre nung una medyo sumama ang loob natin at medyo nagalit tayo. Pero kung lalaliman natin ang ating pag-iisip at pag-unawa, ay dun ho natin maintindihan na baka yung iba dyan nag-iisip na sabihin nila weak leader nga si PBBM dahil dun sa ginawa niya yun. Pero kung lalaliman natin ang ating pag-iintindi, ay at ang ating pag-analyze dun sa sinabi niya yun, ay dun natin maintindihan si PBBM, yung kanyang stand sa bagay dun sa sinabi niya. So yun, alam kong maraming sumama ang loob dyan, marami ang nagalit, maraming tampo kay PBBM. Bigyan ho natin siya ng pagkakataon na ano ba yung plano niya, bakit ganon yung nasabi niyang personal opinion niya. Siguro naman hindi naman ganon mag-isip si PBBM. Alam natin na malalim siya mag-isip at baka mali lang tayo sa ating iniisip na mahina siya, o parang takot, parang gano'n. Sa akin sa ngayon, sa pagkaka-analyze ko dun sa mga sinabi niya, ay may punto siya. At yun na, katulad ng sinabi ko, malalim mo siyang mag-isip. At yun, dun sa mga sumama ang loob o may galit ay PBBM, subukan niyong laliman o dagdagan ang ating pag-unawa dun sa bagay na yun at dun sa katayuan ni PBBM.
So, yun. Sana ah, dun sa mga mga nagmamalasakit at nagmamahal kay PBBM, mga kapwa ko loyalist, o yung meron ang mga pinklawan dyan na humahanga na dito kay PBBM sa kanyang pamamalakad. At sana wag ho natin kaagad husgahan ng ating presidente. Alam ho natin na malalim ho siya mag-isip at alam ho natin na hindi ho siya magbibitaw ng ganong salita kung wala siyang ibang dahilan. At yun na nga, tulad ng nabanggit ko, marami namang pwedeng isang pang kaso dito kay Inday Sara. Okay, so yun, hanggang dito na lang at sana ho maunawaan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Okay, thank you and thank you for watching and hope to see you next time. God bless.